marami pa rin sa mga kababayan OFWs ang walang takot. Marami pa rin ang matitigas ang mga ulo, kaya napapahamak. Tulad na lamang sa isa nating kababayan, matapos magpakasarap, matapos makipagtsuktsakan sa ibang lahi, ngayon tumakbo kay Kaagapay Kabong Concha para magpasaklulo. So hello mga idol, welcome back sa ating channel ng Life Goes On version 2. So nandito na naman tayo upang mag-vlog dito sa isang Pinay na OFW, kababayan natin na nagkaroon ng problema sa ibang bansa, no? So yung mga ating mga kababayan dyan, lalo na yung mga kababaihan na OFW, ay sana naman ay dapat tayo ay mag-iingat, ano? Kasi pagdating sa mga ganitong problema, grabe talaga ang mga balita, ano? Lalo na sa Middle East, commonly sa Kuwait or something na mga ganyang mga country, Damam, grabe ang problema natin, no? So itong i-reaction video natin ay manggagaling kay Bisan Ono Vlogs, ano? Subscribe niyo siya sa ating channel, subscribe niyo siya sa kanyang channel, and subscribe nyo rin ako sa aking channel mga idol, para masundan nyo ang ating mga updates araw-araw. So dyan sa taas mga idol, meron din tayong slot machine game. Baka gusto nyo dyan mag-try, message nyo lang ako. Meron na yan dyan slot machine game na pwedeng maging earning app, passive earning app. Paano? How? Just message me mga idol. So yan mga idol, huwag na natin ito patagalin at atin na itong himayin, ano, kung bakit karamihan ng ating mga Pinay OFW ay na re-rape or nagagahasa sa ibang bansa, ano. So dapat kung tayo ay nasa ibang bansa, may disiplina rin tayo, no, para kahit paano matuto yung mga ibang lahi na tayo ay respetuhin. So para mga idol, panoorin natin. Hamak ang isang OFW, kaya mag-ingat kayo mga kababayan kung ayaw niyo matulad sa isa nating kababayan ang nahaharap ngayon sa matinding problema matapos mainin ang batuta ng ibang lahi na nakilala lamang ito sa TikTok. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan So ayan mga idol, no, nakilala niyo yung lalaki sa TikTok, no? So paano nangyari? So usong-uso kasi ito ngayon mga idol, yung makikipag video call, video chat sa mga foreigner lang, sa mga lalaki, at ang ating mga kababaihan naman ay sinasamantala ang mga ganitong pagkakataon, no? Sa dami ng napapabalita patungkol sa pang-blackmail at pagpatay sa mga kababaihan OFWs, tila marami pa rin sa mga kababayan OFWs ang walang takot. Marami pa rin ang matitigas ang mga ulo, kaya napapahamak. Tulad na lamang sa isa nating kababayan, matapos magpakasarap, matapos makipagtsuktsakan sa ibang lahi, ngayon tumakbo kay Kaagapay Kabong Concha para magpasaklulo. Itago natin sa pangalan alias Kim, ang isang OFW kasambahay sa Saudi, ang dumulog at nagmamakaawa ngayon ng tulong kay Kaagapay Kabong Concha dahil sa nahaharap ito ngayon sa isang matinding problema na mahirap masolusyonan, na magbibigay aral ito sa lahat ng mga kababaihan OFWs na mahilig mag-TikTok at mahilig makipagrelasyon sa ibang lahi na nakilala lamang sa TikTok. Ayon kasi sa sumbong ng OFW, may nakilala di umano siyang ibang lahi sa TikTok na nililigawan siya hanggang sa naging sila. Tumakbo ang ilang araw, humiling di umano sa kanya ang kanyang kasintahan na ibang lahi na magkita sila at pupuntahan siya sa bahay na kanyang pinagtatrabahuan. Kahit alam ni kabayan na pinagbabawal yun sa Saudi ang magpatuloy ng lalaki sa bahay ng amo, pumayag pa rin si kabayan sa plano ng kanyang kasintahan. So ayun, aroy, dun siya napahamak, ano. So marami sa atin, lalo na mga kababaihan dyan, lalo na sa mga TikTok, no, nakikita yung mga katawan nila, tapos pinagpipiestahan ng mga ganito, pinagsasamantala ng mga lalaki, no, ng mga lalaki, lalo ng mga foreigner, mahilig sa mga gwapo, mahilig sa mga ganyan. So
Alam nyo kasi mga idol, ang social media ngayon ay napaka-open. Ibig sabihin, kahit sino pwede. Kaya lang, you should think before you click, no? Sa mga bagay na ganyan. Tulad nito mga idol, isang kababayan natin ang nakipag-tsuktsak Chinese daw, no? Sa isang foreigner, no? Marami akong kakilalang ganyan. Nakikilala nila sa video call, and then doon sila nagkakaroon ng relasyon sa pamamagitan ng video call, no? So hirap niyan. Dahil sa kagustuhan na rin siguro na makita sa personal ang kanyang jowa na ibang lahi. Dahil sa wala siguro sa bahay ang mga amo ni kabayan, nakapasok ang kasintahan nito sa bahay. So ibig sabihin pala mga idol, pinapasok niya, no? So ibig sabihin malapit lang ang bahay nito sa pinagtatrabahuan ng ating kababayan, no? So gagawa lang siya ng ganyang kalukuhan, sa ibang bansa pa niya ginawa. So napakahirap. Dinala sa kwarto ni kabayan at dito isinagawa ang milagro. Sa kasamaan palad, di umano na malaya ni kabayan na nakuhanan siya ng video habang nilulipak nito ang batuta ng jowa nito na ibang lahi. Pero so yun na nga, no? Nag-BJ pa sila. Masakit ito, na-videoan siya. Ang una, alam niya raw na na-videoan siya at pinigilan niya, delete. Pero sabi niya ng ikalawa, hindi raw niya alam na na-record daw. Recorded po lahat ng ginawa nila. Na ana-ana at pati yung pag-lollipop niya. So, ngayon, nalaman ng amo mo yan, problema ng malaki. Ipabakasyon pa naman siya ngayong November. Yun po masakit doon. Nag-away siguro at yung babae ay ayaw na siya papuntahin. Ang ginawa ng lalaki, nanakot sa kanya na ipapakalat yung video nila. Pag hindi siya pinapunta doon, nakita niyo na yung epekto ng ginawa niya. Kaya pag-isipan niyo mga kababayan ng mabuti kung tama ang inyong gagawin. Dahil ngayon ay sisingsisi daw itong si kabayan kahit anong pagmamakaawa at iyak pa ang gagawin niya sa harapan ni Kaagapay Kabong Concha, di siya matutulungan. Dahil unang-una, hindi Pinoy ang boyfriend ni kabayan, ibang lahi. At kahit anong oras kapag gustuhin ng ibang lahi ipakalat sa social media ang sex video nila, walang magagawa si kabayan. Kaya ngayon, hanggang iyak na lang ang kanyang magagawa. Totoo nga ang kasabihan mga kababayan, nasa huli palagi ang pagsisisi. Ngayon, iiyak-iyak ngayon si ate. Pinagsisihan niya yung mga pag-tiktok niya makikipag-usap sa ibang lahi. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ginagawa ninyo? So ito mga idol, no? Pakinggan nyo yung ating mensahe ng ating opisyal ng ating gobyerno na di ba kayo nahihiya, no? Sa mga ginagawa nyo dahil ginagawa nyo lang kalaswaan ang social media, ang video call or ang cellphone ginagamit nyo sa ganyan. So ayan, Alalakas ng loob niyo papasukin sa bahay ng amo ninyo. Yung mga tiktokers na yan. tiktokers, damay tuloy yung mga tiktokers dito, pati ako tiktokers din, no? Nakikita ko yan sa TikTok. Puro mga nagsasayaw. Akala mo, kulang na bilad na yung buong katawan. Grabe, ano? Ang lalakas ng loob, pagkakapal ng mukha, nakipag-usap sa ibang lahi, nakipaglantungan sa harapan ng ano. Pinanood kayo ng asawa at mga pamilya ninyo, pati mga anak ninyo. Sisitahin kayo, magagalit kayo, pakialam ninyo. Oo, wala akong pakialam sa buhay ninyo, buhay niyo yan eh. Pero, lumalapit kayo sa amin pa nagkakaproblema eh. Binibigyan niyo kami ng sakit ng ulo eh. Iniiwasan nga natin na magkaproblema kayo dito, pero gumagawa kayo ng kahihiyan. Wala namang masama makipagrelasyon mga kababayan, pero wag sana kayo pumayag makipagtalik kaagad kasi di nyo palubusan kilala yung tao, lalo pa sa social media. Tingnan nyo nangyari sa ating kababayan. Kapag kumalat ang video niya, nakakahiya, lalo pa pag nakita ng pamilya niya sa Pilipinas yung video. Ano pang mukha na ihaharap niya sa kanyang pamilya? Wala naman tayong pakialam kung ano kung gusto niyo po na ibang lahi. Nasa inyo yan. Marami namang ibang lahi na matitino eh. Hindi naman natin nila lahat eh. Pero, ang dami pong problema ngayon na ibang lahi po
na nagkakaproblema, gumagawa ng kalokohan sa mga kababayan natin. So ayan nga mga idol, no, narinig mo, no? Ang daming problema, lalo na sa Middle East, no, na ganito, pinagmamalupitan ng ating mga kababayang babae, no, o hindi ginagahasa, pinapatay. Kung hindi pinapatay, binubrutal na, kinikitila ng buhay. So dito mga idol, as you can see, lahat ng mga Pilipina hindi na respeto. Kasi una-una iniisip nila katulong, no? Ibig sabihin ng katulong, katuwang. So katuwang, hindi pala katuwang sa bahay, kundi katuwang sa kama. Ganun ang ginagawa nila, no? Napakahirap isipin talaga na ang mga ibang lahi ay hindi natin yan masisisi. Unang-una, ang pagtingin nila sa mga ating kababayan ng Pilipina ay mabababa, no? Alipin. So bakit nga ba tayo ganito? Ang buhay natin ay nasa ilalim kasi dahil na yun din yan sa ating gobyerno, no? Mahirap ang buhay sa Pilipinas, kaya sila ay nagliliparan sa ibang bansa. Hindi ko ba kayo dala sa point na namatay ibang lahi? Ito yung OFW mga kababayan na pinatay sa Kuwait. Bago lang to. So ayan, no? Ito, pinatay naman ito. Pinatay ito dahil nalaman ng boyfriend na may mga anak at asawa ito sa Pilipinas. Pinagsasaksak ang ating kababayan hanggang sa binawian ito ng buhay. Nagawang patayin ito ng Indiano dahil sa sobrang pagmamahal nito sa ating kababayan. So ayan, no? Nakarelasyon niya yung Indiano, no, sa ibang bansa. So akin lang paalala sa ating mga OFWs, lalo na pagbabae, no, mag-iingat kayo kasi hindi natin alam ang ugali ng ibang lahi, no. Buti kung Pilipino yan ay kahit papaano meron yan tinatawag na takot sa Diyos, no. Ito kasi mga ibang lahi na ito, hindi nila yan alam, wala silang Diyos, no. Hindi sila takot na gumawa ng mga masasama, no. Tingnan mo yan, no, itsura nitong lalaki, no. Kawawa itong babae, may pamilya ito sa Pilipinas, may mga anak, nakipagrelasyon dito. So yan ang naging resulta ng pagiging mapusok, lalo na't wala sila sa ibang bansa, no. At ang masakit pa, nagpakamatay rin ang Indiano. Ito yung ikinatakot ni Kaagapay Kabong Concha. Baka mangyari ito sa mga OFWs na matitigas ang mga ulo. Meron nga rin pinay sa barin bago lang din. Pinatay, nilaslas ang liig ng boyfriend ng isang Pakistani. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan kapag papasok kayo sa isang relasyon. So ayan, sabi ni Bisan Uno Vlogs, no, subscribe niyo siya mga idol kasi magaganda rin ang kanyang mga content, no. Bago pumasok sa relasyon, pag-isipang mabuti. Unang-una, hindi yan natin kalahi, hindi natin yan kauri, no. Kauri natin tao, pero iba ang paniniwala nila, no. At ang pagtingin nila sa ating mga katulad ng mga Pilipino ay isang alipin, no. Harapin natin yung katotohanan na nandun tayo talaga sa pinakamababang uri, no. Kasi yan ang kinagisna natin, no. Hanggang ngayon nga may utang tayo sa Pilipinas. Tapos ang bigas natin pagkamahal-mahal, no. Nasa na yung mga pangako na napapako. Tulad dito, maraming kababaihan ang lumilipad pa rin sa ibang bansa dahil nga sa sobrang hirap ng buhay dito. Dahil isa lang po ang ating buhay. Ayan po ang napapala ng iba nating kababayang kasabay, na ginagamit lang po kayo ang katawan ninyo dahil hindi po nila magagawa sa kalahin nila yan. Kaya sino ang pinakamadali, mabilis na gawan ng ganyan? Tayo mga Pilipino. So ayan, no, sino ang pinakamabilis gawan kundi yung mga mabababang uri na tulad natin na nagpapakatulong sa ibang bansa, no. Kung tutusin kasi, tingnan mo yung effect, no, rise and effect ng buhay natin, no. Halimbawa, ako, tapos meron akong asawa na hindi ko kayang buhayin dito sa Pilipinas. Tapos, nag-insist siya or nagpilit siya na gusto niyang pumunta ng ibang bansa para maibsan at
lahat ng pangangailangan ng mga anak namin ay matustusan, ang gagawin ng babaeng asawa ko ay mag-ibang bansa. So that's the fact na hindi yun tama, no? Kung papayagan mo yung asawa mo, ay parang isinugal mo na rin ang kanyang buhay sa ibang bansa, no? So katangahan na lang yung mga bagay na ang iyong asawa ay ipamigay mo sa iba, no? Ano ba ang katuwang katulong pag nasa bahay na yan? Wala ka na makikita, wala kang magagawa dahil unang-una hindi mo na yung teritoryo, nasa ibang bansa ka. Paano mo ilalaban ng iyong asawa, no? Paano mo siya igaganti, or kung hindi mo siya igaganti sa mabuting paraan, paano mo siya ililigtas? So yan ang sinasabi ng ating mga katulad ni Bossing na sangay ng gobyerno. Kaya nakikita naman natin. Kaya pag kayo naloko, nabigyan kayo ng ano at nadali kayo, ayan na, sisi kayo, iyak-iyak kayo ngayon. Wala tayong magagawa. Kaya minsan, huwag niyo akong sisihin kung bakit ako nalilita. Kasi sa akin pumapasok yung problema eh. Sa ginagawa ninyo, tatlong individual ang piniperwisyon ninyo. Una, pamilya. So ayan, no? Sasabihin niya dito kung ano ang mga napiperwisyo, tatlong individual. Pero bago yan mga idol, makinig tayo sa tatlong individual na sinasabi niya, ay pagpaumanhin nyo na basahin ko muna itong ating mga comment, no? Sa ating section, dahil meron tayo ditong comment na minsan may mga nagko-comment dito na mga bastos, ano? So sana naman pag magko-comment kayo ay bigyan nyo ng kaimportansya ang inyong i-comment, dahil una-una itong mga kino-comment nyo ay hindi naman nakakatulong, no? So yung iba good comments, yung iba bad comments, no? Pero salamat pa rin tayo dahil nag-comment sila, no? So ito si Ma'am Annalisa Annalisa Reality Vlog, no? So shout out sa iyo ma'am, kung nasa ibang bansa ka naman, mag-ingat ka po dyan. Hay kabayan, yung thumbnail mo hindi naman sa dalaging ina kasi may asawa, siya tigtrabaho lang, live-in sila kasi di pa kasal. Pag sinabi kasing ganyan, single ma'am, opinion ko. Opo, tama po ma'am, nag-comment po ako sa inyo dyan na tama, mali ang ating thumbnail description, no? So yan, ingat ka po dyan ma'am sa ibang bansa, no? Kasi marami tayong nababalitaan na tulad nitong ating bilinag na napakahirap isipin. Ito naman ang isa kay Ma'am Vanessa Food Art. Hindi ginagamit ng babaeng ito ang isip kundi puso. Kukuha ka rin ng magiging asawa, puro pa, na pwede kang ligawan ng rich guys. Gutom at sira-sirang bahay ang titiran mo. Well, nasa opinion nyo po yan ma'am, pero hayaan natin na ang mag-comment yan ay ang ating mga kababayan, no? Kasi dun sa comment mo, half-half ang aking reaction dyan, no? Kalahati ako, nasa gitna lang ako, no? Kasi tutusin, kung mahal talaga ng ating bida na si asawa ni Steph, ay hindi niya talaga yung pababayaan. Pangalawa, panoorin nyo yung vlog ni idol natin si Daddy Frankie, kasi meron na siya nilabas na part 4 yung pagkikita nila ng nanay ng guy, no? At doon na sila tumira. So salamat sa ating Panginoon kasi nagkaroon ng kaligtasan yung mag-iina, no? Okay, so last, ito sabi na may isa okay, yung 10k coins sa Cashflix. Opo, 10k, 10,000 points equal yan sa 10 pesos. Marireceive nyo po yan. So ito si Pinobre, bago lang nangyari sa akin ito ngayon lang na ganun din, na-scam siya sa Lazada, no? Kaya hirap talaga ng tiwala dito, no? Sa Lazada. Okay, so pagpatuloy na natin ito mga idol. Shout out sa ating mga kababayan dyan, lalo na sa mga OFW, mag-iingat po ninyo. Dahil siyempre, hingi kayong tulong sa kanila. So
So ayan, unang-una na sinasabi dito ng ating opisyal ng gobyerno na ang unang napiperwisyo dito, 3 bagay lang. Una, pamilya ninyo. Dahil siyempre, hingi kayo tulong sa kanila. Pangalawa, ang gobyerno. Dahil pamilya ninyo, hingi ng tulong sa gobyerno. Pangatlo, kami. Dahil pag hindi kayo tinulungan, hindi kayo pinansin ng gobyerno sa dami ng ginagawa, sa amin kayo dalabi. At pag hindi kayo tulungan, gagalit kayo. So, ayan, no? So, ito, sana magsilbing aral ito. Hindi na natin tatapusin ang video ni Bisan Uno Vlog. Subscribe nyo siya, mga idol. No? Dito sa ating napanood, sana matuto tayo na bago tayo maggawa ng isang bagay, pag-isipan nating mabuti kung ito'y makakasama or makakabuti sa ating mga sarili, no? Lalo na sa ating pamilya, kasi itong ginawa ni ating kabayan ay talagang napakakahiya na nilolipap pa niya yung ari ng foreigner na, no? Foreigner na taga Kuwait, no? Parati na lang ganito ang sitwasyon sa Kuwait, puro Kuwait na lang, no? Masasama ba ang maugali ng mga tao sa Kuwait? Kasi katulad nito, Diyos ko, parati na lang ganito. Kung hindi pinapatay nga, sinasaktan, nire-rape, ginagahasa, at kung ano-ano pa. So sana pag-pray na lang natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan dyan, no? Mag-iingat po kayo lagi, mga idol, mga kababayan natin, na sana kayo ay bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Mahirap maging kasambay sa ibang bansa. Totoo yan, lahat babae. Kasi napapahamak talaga. So God bless you all. Bye bye.